Makasaysayang araw po. It's showtime! Ang propagandista o ebanghelista na nagnanais na magpakalat ng anumang mensahe ay gumagamit ng pinaka-epektibong paraan ng komunikasyon ng kanyang panahon. Sa Amerika, naging epektibo sina Father Patrick Peyton ng Family Rosary Crusade at si Archbishop Fulton J. Sheen noong kalagitnaan ng ika-20 siglo bilang tagapagpalaganap ng Katolisismo gamit ang telebisyon. Sa Pilipinas, nariyan si James Bertram Reuter, S.J. Who's that? Pokemon! Si Father Reuter ay isang Amerikanong Jesuita na mula noong bata pa kami ay napapanood na namin sa telebisyon. Isinilang siya sa Elizabeth, New Jersey noong 1916, isang premature baby. Pero lumaking atletiko at aktibo. Mahilig mag-basketball at mag-swimming. Dumating siya sa Pilipinas bilang misyonero at guro noong 1938. I love the country and the people from day one. Aniya. Naging coach sa basketball ni Henny at Oscar Lopez. Ngunit pagdating ng digmaan, dahil siya ay Amerikano, minatsagan siya ng mga Hapones. Hanggang noong 1944, ibinilanggo ng mga Hapones sa pinakamalaking kampo ng mga sibilyan noong World War II sa UP College, Los Baños. Kabilang siya sa 2,147 na mga Allied internees na iniligtas ng mga gerilyerong Pilipino at mga sundalong Amerikano doon. Bumalik siya sa Amerika at naordinahan bilang pari noong 1946 at nag-aral ng pagraradyo sa Fordham University. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1948 at dinala niya ang gawain ni Father Patrick Peyton sa Pilipinas at itinatag ang sariling produksyon ng dramang pangradyo na nagtuturo ng pagiging mabuting Katoliko. Noong 1953, nang ipakilala ang telebisyon sa Pilipinas, ang unang live drama na ipinalabas sa ABS ay ang kanyang produksyon ng Serrano de Bergerac. Siyang nagturo sa marami sa mga naging premyadong aktor sa Pilipinas. Nahirang na maging direktor ng National Office of Mass Media ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas at tumulong sa pagtatatag ng Radio Veritas. Itinatag din niya ang Jesuit Communications Foundation o JESCOM. Noong ipataw ang batas militar, pinaginitan ng diktadura. Nagkaroon ng malaking papel sa pagbibigay ng komunikasyon sa mga tao at sa mga pinuno ng himagsikan noong EDSA People Power Revolution noong 1986, katulong ang kanyang radio operator na si Sister Sara Manapol. Matapos ang EDSA Revolution, nagsulat ng mga kolum sa mga periodiko, nag-host ng Family Rosary Crusade at nagwagi ng Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature, and Creative Communication Arts noong 1989. Nakatanggap rin siya ng parangal mula mismo kay St. John Paul II para sa kanyang outstanding service to the Catholic Church in the field of mass media. Sa kabila nito, para sa mga Reuter babies, maging sa mga orihinal na miyembro ng Ateneo Glee Club, si Father Jim ay nananatiling si Tatang, si Papa Bear, isang mabuti at mapagmahal na guro na tumutulong sa mga mahihirap. Binitawan niya ang copyright ng 12 plays sa kanyang aklat na mga piling mga sulatin upang mas mapakinabangan ng mga paaralang Katoliko. Noong May 21, 1996, biniyayaan siya ng honorary citizenship ng Kongreso ng Pilipinas. Hanggang sa kanyang katandaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain hanggang siya ay sumakabilang buhay 3 years ago, December 31, 2012, sa Our Lady of Peace Hospital sa Parañaque sa edad na 97. Alalahanin ng dayuhan na ito na nag-alay ng pagod para sa bayan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.